una, akala nagwawala, hindi gano'ng nilapitan ni Michael. Yung tumandang sa bilyaran, at saka linapitan ni Michael. Sinabi, pakitawag kay Madiha. Ako pa tatawag. Siguro, ang iniisip ko, kaya tatawag ako kasi marunong ako mag-drive, baka magpapahatid sa hospital. Oo. Yun ang iniisip ko. Ang unang, inano ni Michael si Saldi. Ang pasa, ganyan, binigla. Halika, samahan niyo ako. Nagtakbuhan sila dito. Pagtakbuhan, ito si Amit, nagising. Yun, inano nila. Mahina na si Papa mo, yung nahirapan ako ikaw. Pakay-pay pa, nagdasal pa nga daw. Tapos yung guman yung Papa mo, yun, binuhat na nilang ganun. Malambot na siya, bumubula ang bibig. Dinala sa tricycle. Pagdala sa tricycle, dinala sa Manas, di ba? Pagdala sa Manas, ito si Amik, sabi daw ng doktor, wala na, sabi nga noon. Ang ginawa ni Amik, sino bang kamag-anak dito? Wala, sabi niya, kasi puro lang kami nakasama sa trabaho. Sabi niya, kukunin ko lang yung cellphone na ni Papa mo. Kaya yun lang si Amik ang pumasok doon dahil kinuha nga yung cellphone ni Papa mo. Oo. Nung makuha, lahat ng nakapunbok doon, kinukontak namin ng gabi yun. Nung last pasado. Kaya ang una namin nakontak doon, yung stepmother mo sa Apare. Tapos yung nakapunbok doon sa cellphone niya na anak, ikaw pala yun. Hindi naman makontak kasi ikaw PM siya, tok antik yata siya PM. Smart ako. Oo, ang daming tawag, hindi ko naman sagot eh. Kaya yun ang tumawag noon tapos si Ito istorya niya, no? Walang yun. Kasi hanggang umaga hindi na kami natulog noon. Kasi para yung contact namin sa mga sa nakapunbok sa kanya. Inuno niya, nakontak namin yan eh. Una nag-uusap kami, pangalawang tawag kay Nonoy, pangatlo hindi na sumasagot, nag-hearing eh. Kaya dito ay Juban, baka may number yun kasi madalis nila kasama si Juban eh. Humihingi kami ng tulong na makontak niya kasi wala nga magbabantay na relative. Okay, kay Jeff, number ka kay Jeff, diba? Kasi yun ang inaano. Wala si Jeff dito eh. Doktor. Wala si Jeff. Wala naman binayaran sa ospital, di ba? Wala po. Ang sabi nga ng doktor, huwag nyo lang iwanan. Bakit sabi, hindi naman pala marunong mag-save ng number. Tingnan mo, yung number mo nga ba, hindi ko makontak, sabi niya. Kaya, sa bagay, gano'n na lang naman ang buhay ng tao. Lahat naman, gano'n. Ang kaigihan pa nga, hindi naman tinaano ko yung tatay, Papa mo, ano? Hindi siya gano'ng paalaga. Walang hirapan. Oo. Kaysa yung naparalyze siya, tapos naging alagaan pa siya. Sinarili lang ni Papa yun. Alam niya yan, nararamdaman niya yan sa sarili niya. Kasi nung 23, 24, 25, puro siya parang binubuhos na niya yung saya. Ang kulit nga eh, pati nga ako inayakap eh. Sinabihan ko na siya, sabi ko huwag kang mag-masyado mag-inom kasi yung... Hindi, parang na rin siya, yung nadidepress na rin kasi hindi siya natuloy makauwi. Yung parang inaano niya yung sarili niya. Ang pigtaka lang na. Ito may ano din ako eh. Kahit itanong niyo yan kay Michael. Nung binuhat siya dito, di ba, bumula ang bibig. Tapos yung bumula ang bibig, nadala sa hospital. Pagdating sa hospital, ginanong daw ng nurse yung bula. Inamoy, amoy sabon. Ba't nagka-amoy sabon? Kaya nang pati hindi Michael ng ganun. Hindi ko alam kung nag-toothbrush siya o naghilamos o nagkaroon ng ganun. Baka nag-toothbrush siya. O kasi nahihirapan siya huminga eh. Yun ang baka naghilamos o naligo. Pero may sakit yun. Hindi, may hilig lang yun, maghilamos. Pero hindi na may mag-toothbrush yun, no? Nakikita ko lang yun, naghihilamos. Nagbasa pa ako ng damit kasi palitan na. May hilig lang yun, maghilamos. Pero hindi siya madalas nag-toothbrush, hilamos lang talaga siya. Kasi ang doon, ganun ang mga kwento na. Baka naghilamos yun. Mabuti nga napansin na nahihirapan siya dyan. Kung paggising namin ng umaga at nakabulagta na dyan, patay. Ang laking iskandalo dito nun. Aanin ka ng suko, lahat ng Siyempre, kami magre-report sa barangay. Wala namang hahawak nun dahil pwede ka mapagbintangan ng kung magkaroon ng foul play, di ba? Siyempre, kami lalapit agad sa barangay. Siyempre, pag ng barangay, pulis. Mag-aano ng suko. Malaking investigasyon yun eh. Iskandalo yun eh. Malaking iskandalo yun. Hindi naman sana, kahit paano, medyo parang walang nangyari lang. At saka, magpapatunay naman yung barangay na high blood si Papa mo dahil kumukuha siya ng travel pass, hindi mabigyan-bigyan nga dahil high blood. Yun naman ang doon eh. Ngayon lang nga pagtugma-tugma na parang pinaon na talaga. Christmas party. Yun nga, yung sabihan ko na talaga ng... Tinira niya ng tinira yun. Oo, dumayo pa siya doon eh. Sa admin eh. Kasi yung sweldo ng mga yung installer na iba,
na hindi umabot dito kasi hindi sila pumasok nung 23 na yun dahil ang alam nila sila may Christmas party. Eh pagdating ng hapon, akala nila alas 5 pa ang sahod. Eh alas 3 pasado pa lang pinatigil na kami ni boss. Alas 3 na. Oo, alas 3 pasado yun. Sabi, ano na kasi baka matraffic yung iba para makauwi. O pinasahod na kaagad. Pero buo. Kaya tigil na kami noon. Kaya nga nung mag-alisan, umalis na rin sila boss. Hindi pa nakasahod yun. Ang pera ng mga istolad dyan, yung kakapatid at saka yung isa si Carlito, iniwan sa kanya. Hinatid niya ngayon doon. Eh may Christmas party ron. Iinuman sila ron. Oh, napatagay siya ngayon. Nakahubad pa nga. Dumadayo doon. Sabi niya, iba ako makisama. Ganito, iba ako makisama. Halika, sama kayo. Gusto nyo? Sama kayo. Hindi naman namin ugali yung mga isinom doon. Ang kulit nga niya nung time na yun, simula nung Nakatis ka 23. pa yun nung gabi. Punta lang ako kung papasok pa ba ako. Sabi ko pa. Sabi niya baka dyan mga... Pero ang sabi daw, inayaya mo yun na umuwi ng Muntinlupa. Oo, niyaya ko kinukulit Yun yun. ang tanong nun Yun ang ano ko. Kinukulit ko yun. Sabi ko pa, doon ka na lang sa Muntinlupa para mabantayan kanila tito ron. Oo. Kasi kung dito, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi, ang dito naman kasi, kung magkakaroon lang siya ng disiplina sa sarili niya, wala namang problema. Lahat naman parang... Ang inaano niya kasi saan, Tay Badea, ayaw niya raw doon kasi gawa nung masikip daw doon, hindi siya makakilos doon. Hindi, tama naman yung kanya. Kasi kahit nga ako ayaw ko umuwi sa mga anak ko mas gusto ko rito Kasi dito may sarili kang kwarto. Wala kang bayad sa ilaw, wala ano sa tubig. Ganun din naman. Mas makakatipid pa nga ako sa gastos. Dahil sa bahay, pag sinabi anak ko pa, wala tayong sasainin. Siyempre, bibili ako. Pabalik kaya si boss sa Atlanta? Pababalihin kayo na. Basta matimpuhan mo. Yun lang ang may, ano lang. Agahan nyo lang kasi minsan pag dumating ganito oras baka wala na yun. Baka kasi napunta yun. Kasi, bili niya yan sa Nung pag-alis mo namin kahapon, biglang dumating. Matagal pa. Matagal pa. Yung pag-alis nyo, hindi pa makapag-desisyon ng si Foreman kung may pasok o wala. Pero nung sabi ni Forma, nung umaga, wala na nga daw pasok kasi hindi daw nag-reply si boss. Hindi nga kasi nga, alam mo na kaya sabi nga ni boss, kasi sa nangyari kay Bukalit, yung papa niya, kaya hindi na nagpapasok, kwarto niyang balik. Saan ka umuwi? Sa uno. Pag sa 30, pasyal ka lang dito, baka makabali kayo kay boss. Kasi kami kahapon. Ang April, pag 2,000, ang libo, 1,000. Kaya sa 30, pupunta sila dito. Tay, Sige, ingat na lang. Condolence na lang. Bani!